Red English mo, ready. Okay, pagkita ka na lang muna ko Tagalog? Sino gusto ng Tagalog? Taas kamay. Sino gusto English? Taas kamay! Marami. Siyapulot ko na lang ako. Siyapulot sa mga ulit. Sige. Ulit, Tagalog, taas kamay. English, taas kamay. Ay, Tagalog. Okay, so, gusto ko sabihin, kaya ako na lang. Sobrang dami ng issue talaga. Yung Santang Berea, isang katangian niya yung fruit seeker. Kanya? Ang fruit seeker, meron sabi sa akin ni Batang nun, no? Okay lang magbereyan, pero pag nasa fruit ka na, huwag ka na magbereyan. Nasa fruit ka na nga eh. Okay lang magsaliksik, okay lang magkumpara pag wala ka sa fruit. Pag nasa fruit ka na, hindi mo na kailangan makinig sa iba, ganyan. Actually, lahat ng churches may pagka-bereyan, pag kino-convert nila yung tao. Kahit hindi Siciliano. Namanalas ko mapanood sa TV, sabi niya, patunayan yun, baka niluloko ko lang na yun. Ang problema, pag mayroon silang nakapuntos na isang bagay, na-convert yung tao, wala na, kulong na. O dito ka na, huwag ka na makikinig sa iba. Ngayon, ang fruit seeker, lifetime yan. Walang tao pwede mag-active. Alam na niya lahat ng katotohanan. Ito yung problema. Merong kaisipan, ang denominasyon o ibang end time na kami lang ang pakikinggan. Yung miyembro, kailan makinig lang sa sariling pastor. Hindi lang ministro ang pwede mag-compare. Kahit yung ordinary miyembro pwede mag-compare. Ang fivefold ministry na kumpletong nasa Diyos, itutulak niya yung tao mag-compare. Pag sasabihin niya, makinig kayo sa iba, para, hindi naman worldly magtuturo ng diskuhan yan eh. Magtuturo yan pa, kunwari, sabi na yun, may pagka-Nicolaita ang ibang samahan. Pag may pagka-Nicolaita ang ibang samahan, kung sila ay natatrain mo, pwede sila makapag-ingat sa Nicolaita, bagkus, maaga pa, ma-train na sa kanila. Eh, hapon nila salita, hapon nila yung katotohanan. Buksan natin ang Bible, Brother Menan. Pakibasa, Hebrews 5:12. Meron bang mic na, ito, mic pala lumalak. Pakiabot nga. Okay, pakibasa Hebrews 5:12. Pakibasa. Hello. Hebrews 5:12. For when for the time we owe to the teachers, and if that one teach you again which is the first principle of the oracles of God, and are became such as have need of them and not a strong need. 14. 13, 14. 13. For everyone that uses them is unskillful and the way of righteousness for his obeyed. 14. But strong meat belongs to them that are full of age, even those who, by the reason of full of their senses, exercise to discern both good and evil. Sabihin natin lahat, discern. Pag sinabing discern, kaya nila hukuman ano yung tama at mali. Hindi porke sinabi hukum, parang pinunti na mo tao sa impyerno. Hindi, hindi siya hukum. Kaya mo i-discern what is right and wrong. Patunayan. You can judge between right and wrong. Kasama sa doktrina, kasama na rin training nyo pang millennium. Alam niyo ba, training pang millennium yan? Hindi ba alam yung pagka-millennium yan, training
yung pang-millennium. Yung talata mababasa, magiging Ang daming sulat ng damit mo. Kaya na lang magsaliksik. Isaiah 11 yung alam ko eh. By the way, kung sa truth seeker, may humility sila. Applying the truth, pakibasa yung applying the truth. Acts chapter 17. Talon ka sa 13. Acts chapter 17. Siguro verse 12 pala, verse 12. Hindi ko natanggal yung mga Many of sulat them sa damit believe. mo, yari ka sa akin. Yung many of them believe. Siyempre, hindi na nakasulat sa Biblia. Nagpapautismo na yan in Jesus' name. Na-apply, hindi lang sila nagpatunay, hindi yan head knowledge. In-apply nila. Meron silang humility, yung discern good and evil. Tanungin ko kayo, anong word yan sa verse 11 yung discern good and evil? Verse 11. Saan doon sa verse 11 yung discern good and evil? Anong keyword? Verse 11. Anong keyword? Unahan lang tayo. Receive. Ano? Receive. Star Iris, Star Jaya, Star Erika. Mali ang search. Ano yung keyword? Discern good and evil. Whether those things were so. Yeah. Ibig sabihin, you can discern, you can prove. You can prove all things. Lagay, isulat nyo na lang to, 1 Thessalonians 5:21. By the way, tinanong ako sa Facebook, anong talata mo na namamonekta ka lang ng katotohanan? Ito, 1 Thessalonians 5:21. Yung iba kong binigay ay Philippians 4:8. Tumahimik na sila Maxerion at saka si Baroni. Humility. Saan natin makikita yung humility sa pagkaberehan? Sa Facebook lang mga Balik ka sa verse 11. Makinig kayo, isahan kayo ha. Ano ang keyword na may humility doon sa pagkaberehan? Mga bata mo na. Bukas ng Bible. Search, mali ka ng kambal. Jim, receive the word. Ulang. Ano sagot mo, Lord? Receive the word? Okay, kalahati tama. Ang kumpleto, sige, pwede na yung Jim. Receive the word. Si Pablo, kalaban dapat yun. Kailangan kuningi yung background. Di ba si Pablo, sinisiraan na siya na heretic? Sinisiraan na siya na mga Hudyo. Yung pinuntahan niya, hindi pa Kristiyano yun. Yung pinuntahan niya, sinabugan ng Hudyo yun. Dapat, hindi sila makikinig kay Pablo. Bakit sila nakikinig kay Pablo? May humility sila. Yan yung humility na hindi false humility. Maraming taong mababait, kala niya. Pero, hindi ko nakita sila pagdating sa doktrina. Ang importante, ang humility na tagos sa doktrina. Ibukod ko to, open-minded. Anong keyword doon sa... Anong keyword sa Acts 17:11 ng open-minded? Bata muna, bata. Jim. Ha? Double trouble. Noble daw. Double. Yung noble, general yun. Yung noble, yung pagkaberehan. Tandaan nyo may letter N. Pag sinabi ni Lucas noble, yung katangian na yung pinag-uusapan niya. Ang nakasulat sa Bible, berehan, di ba? Pag nilagyan natin ang letter N, adjective yan. So yung sinabi ni Lucas na noble, hindi na to lugar. Para Eric, nabanggit ko kasi lugar, dahil lalo na susulat ng iba. Taga-lugar, taga-lugar kayo. Di ba kayo Pinoy? Ang focus natin, hindi lugar. Yung katangian. Okay? So, pag may letter N, hindi na to yung taga dun. Yung katangian nung ginawa nila dun dati. Nung sinabing noble, yun yung katangian. Ngayon, punta tayo dito sa open-minded. Sister Jocelyn, Sister Jaya, Kambal. Brother Chris. Anong
Ang keyword dyan yung open-minded. Readiness with. Sino sumagot? Hindi kayo kasali. Sa future, wala kayong pressure. Okay. Bali, Jinjin. Ah. Ha? May nagpupulong ba sa'yo? May nagpupulong ka ba sa'yo? Okay, yan ang keyword. Sabihin natin, readiness of mind. Pwede nyo ito i-share sa mga Yeah, ito kang drawing ng drawing. Yung readiness of mind to Ano listen, sabi? yan yung Ano sabi? open-minded. Baka tama siya, huwag mo muna hatulan. Diba? Harapan mo lang yung kasama ng pag-ibig sa Diyos, sa salita, sa katotohanan, no? Yung, Brother Magellan, yan na lang, kasama ng katotohanan dyan. Ina-apply sa buhay. wala nang Okay, ang pusa mo sasabihin. Yan na lang.